Pagdating or pagpunta sa airport ng 3 hours bago ang flight, hindi na uubra base sa Bureau of Immigration. Lalo na sa paparating na holiday season, mas lalong dadagsa ang mga pasahero or mga OFW na uuwi sa Pilipinas at babalik sa ibang bansa. Kaya ang paalala ng Bureau of Immigration na 3 hours bago ang flight nyo papunta or pabalik sa ibang bansa ay nakapag-check-in na kayo. Meaning nang nakapag-check-in guys na yung natitirang 3 hours bago ang flight nyo ay nakapila na kayo sa immigration counter para sa immigration clearance nyo. Dahil guys, sa personal kong experience nung pabalik ako sa ibang bansa, ay inabot ng halos 2 oras ang pagpila ko sa immigration dahil sa dami ng tao na ganito ang sitwasyon. At yung pagpila ko sa check-in counter puwera pa sa pagpila sa Bureau of Immigration or sa immigration counter ay inabot din ng halos 2 oras sa sobrang dami ng tao at sa medyo mabagal na proseso. Eto guys ang video. Kaya guys, pinapaalala ngayon ng Bureau of Immigration na dapat 4 to 5 hours ay nasa airport na kayo. Pero nga gaya ng sinasabi ko sa iba kong mga video na dapat nga minimum 6 hours ay dumating na kayo sa airport kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Paalala ng BI sa mga pasahero ng international flights, hindi na uubra ang pagdating sa airport ng 3 oras bago ang flight. During their peak season po, dapat mas early, 4 or to 5 hours before the scheduled time of departure, dapat andito na po kayo. Kasi pagdating po sa ating mga paliparan, mahaba din po ang pila sa ating mga check-in counter at pagdating po sa immigration, pipila na din po kayo. Payo rin ng BI pagkatapos mag-check-in, dumiretso na agad sa immigration at ihanda na rin lahat ng dokumento para mas mabilis ang proseso. At dapat dala nyo na din ang kumpletong dokumento nyo or mga requirements pabalik sa ibang bansa. Hindi yung papabalik-balikin pa kayo sa POA desk o kaya naman sa pagre-register sa e-travel. Kaya sa mga hindi nakakaalam ng mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, ngayong buwan ng November 2023 ay idudugtong na lang sa video na ito para alam nyo. So, eto ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng November 2023. Unahin muna natin ang mga requirements pauwi sa Pilipinas. Number 1, ang inyong e-travel arrival card green QR code. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong ticket. Sa mga nag-aalala pala guys at patuloy na nagtatanong tungkol dito na inaakala nila na ang OFW Pass ay gagamitin o hahanapin pauwi sa Pilipinas. Ang sagot guys ay hindi. Hindi hinahanap ang OFW Pass pauwi sa Pilipinas. Dahil just in case man maging maayos na ang OFW Pass, ay hahanapin ito pabalik sa ibang bansa. Hindi pa uwi sa Pilipinas dahil ito ang ipapalit sa OEC. Pero gaya nga ng sabi ko kanina na OEC or OEC exemption pa rin ang gagamitin pabalik sa ibang bansa dahil ayon na rin sa DMW nung nagtanong tayo sa kanila ay under pilot test run pa rin ang DMW mobile app at ang OFW Pass. Hindi pa ito maayos kaya OEC or OEC exemption pa rin ang gagamitin ng mga OFW at hahanapin sa immigration kapag babalik na kayo or pupunta sa ibang bansa as documented OFW. Sa mga OFW naman na galing sa Saudi at Taiwan
na palagi na natin itong nababanggit, ay kailangan nyo magdala ng exit at re-entry visa na manggagaling sa inyong company or employer. Required ito sa inyo lalo na kung babalik pa kayo. Dito naman kasi sa United Arab Emirates ay wala namang tinatawag na exit at re-entry visa. May additional requirements din yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Yung mga OFW na nag-change employer or lumipat ng kumpanya. Yung mga nag-change job site, nag-change position at yung mga nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. At yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married. Dahil guys, nagbabago sila ng apelyido at kapag nabago ang apelyido nila sa kanilang passport, visa at kontrata, ay kasama na din kayo sa mga OFW na nabanggit ko na kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata para ma-update ang employment information nyo sa Polo at DMW at para makakuha kayo ng updated UEC. Pero yung mga OFW na dati nang may UEC na dumaan sa Manpower Agency sa Pilipinas at dumaan sa POA at OWA ay hindi nyo na kailangan pa magpa-verify ng panibagong kontrata dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption sa website ng PAPSBAM kung wala naman kayong pagbabago sa employment information nyo or any employment changes. At yung mga OFW na dati nang nakapag-verify ng kontrata at nakakuha na ng UEC at babalik pa rin sa parehong employer, hindi nyo na kailangan pa ng panibagong kontrata dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption online. At sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng UEC exemption online, ay pwede naman kayo dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7 at pwede kayo magpa-print ng UEC exemption nyo sa kanila. So, ayan ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas. Pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card blue QR code. Number 2, ang inyong UEC or UEC exemption. Number 3, ang inyong valid passport. Number 4, ang inyong valid visa. Sa mga OFW naman guys na nandirito sa United Arab Emirates na nag-aalala pa rin na wala na daw nakatatak na visa sa kanilang passport, ay ang sagot dyan guys ay nasa Emirates ID na natin ang visa natin dito sa buong United Arab Emirates. At ito na din ang ipapakita nyo sa immigration kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Number 5, ang inyong ticket. Number 6, ang inyong OWA membership. Dapat guys ay lagi tayong active member ng OWA kahit hindi naman ito hinahanap sa immigration. Dahil ang OWA membership ay protection natin mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. At kailangan natin mag-renew nito kada 2 taon dahil ang validity ng OWA membership ng mga OFW ay 2 years. Pwede kayo magbayad sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. So ayun guys, ang mga travel requirements ngayong buwan ng November 2023. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.